Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Pangulo o ang Malacanang na nananawagan sa mga kawani ng gobyerno na magtipid, iwasan ang party-party ngayong Christmas season. Kaya lang lumabas kagabi. Nako, sinimulan na ng Malacanang ang bonggang-bonggang party. Grabe. Iba ang sinasabi, iba naman ang ginagawa. Okay. So ito, napanood ko itong vlog, reaction ni Pinoy Views and Opinion tungkol nito. Gusto kong i-share sa inyo at gusto kong dagdagan din ng komento tungkol ba sa ang daming naghihirap nating kababayan. Lalo na yung nasalanta sa bagyo. Bakit magparty-party ka pa? Grabe. Nga ba, mga kababayan? Di ba natatandaan nyo? Sinabi niya few days ago. Ilang araw lang mga kababayan hanap. Inuutos ko sa mga kawani ng gobyerno na kayong lahat, huwag kayong magwaldas ngayong Pasko. Aalahanin daw natin mga kababayan, etong ating mga kababayan na salanta ng baha, sakuna at bagyo. At iwasan muna natin itong magagarbong mga Christmas party. Pagwawaldas ng pera sa gobyerno. Etong mga mararangyang salo-salo. Yan po ang kabilin-bilinan ni BBM, mga kababayan. Pero, subalit, datapwat. Ilang araw lang po, mga kababayan, matapos niyang sinabi iyan, ay nagpa-party. Nagpa-party na naman sa Malacanang si BBM, mga kababayan. At wag ka, all-star cast pa sila. With all the production, mga kababayan, ang purpose na nila ay paiilawan daw ang Christmas tree. Diyos mio. Grabe naman yan. Well, tradisyon na yan. Pailawan lang. Pwede man. Kami nga dito sa aming bahay, ang misis ko nag-set up na ng Christmas tree. Sa aming farm, ganun din. May Christmas tree na kami. Lang kung Christmas tree, saksak mo lang sa kuryente yung wala na, ilaw na. Pwede yan, kailang magpa-party ka pa, gagastos ng millions. Sobra na yan. Andyan pa si Jose Marichan, mga kababayan, na multi-million ng talent fee para lang pailawan ang Christmas tree ng Malacanang. Ang daming tao, Yan lahat, papakainin yan, mga kababayan. At after yan, party culture, with all the banda, mga kababayan. Rock and roll and fireworks later on. Akala ba namin bawal magwaldas? Aparit ni ba kababayan ang kanyang pinagsabihan, ang mga ordinaryong kawani lang ng gobyerno, pero exempted ang mga ngagpa, mga kababayan. Panoorin niyo. Yan. Dapat follow the leader. Pag sinabing austerity o kaya tipid, dapat silang mauna sa Malacanang. Para itong nasa baba, ma-inspire, ma-motivate, susunod. Talaga, I've been in government for 34 years. Nako, bongga talaga ang mga Christmas party. Bongga. Basta sa gobyerno. Okay naman sana, kung hayahay, yung wala tayong pinagdadaan ng krisis. Ngayon, sinalanta tayo ng sunod-sunod na mga bagyo, baha. Ang priority, dapat yung mga nasalanta ng bagyo. Marami pang nasiraan ng bahay. Marami pang halos hindi makabangon sa hirap. So yung gastusin sana sa mga party-party na yan, ibigay na lang sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Tingnan nyo yung ibinigay na pabahay assistance. Ano yun? 1/2 na plywood. Ang lilit. Parang kulungan ng aso lang ang maipatayo. Ano ba yan? Panoorin. Ngayong nalalapit Yan. na ang Kapaskuhan, Yan ha. Not too long ago, mga kababayan, few days ago, sinabi niya yan. nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan muna ang mararangyang Christmas party. Nung marinig natin ito, mga kababayan, kinalabutan tayo Coming from the sobrang rangya, nanawagan sa kanyang mga tauhan na huwag kayong maging galante, marangya, ngayong Pasko. Yan ay para makatulong sa mga nasalanta na magkakasunod na bagyo. Yung pera daw sana mga kababayan, ibigay na lang doon. Tapos ngayon, pa-party.
ahensya ng pamahalaan, kung maaari nila sana, Oo. simplihan na lang ang mga party. Oh, bakit pagpailaw lang ng Christmas tree at paparty kayo? At hindi po simple mga kababayan ha? Ang daming inimbita. Millions and millions of pesos mga kababayan ang gastos niyan. Si Jose Marichan pa lang. Alinsunod ito sa sinabi ng Pangulo kahapon. Oh. Ang anumang matitipid sa mas simpleng party, Oo. ibigay sa mga nasalanta. Oh. Ilang yero na ba na 1/2 at isang litang 2x2 ang mabibigay nyo niyan? BBM? Hindi raw ito utos na kailangan pang isulat sa isang opisyal na memo. Oh, common sense daw mga kababayan yan eh. Dahil naniniwala ang Malacanang sa kagandahang loob ng mga kauli ng gobyerno at Oo. magpupusang magtipid sa kanilang mga pagdiriwang. Coming from the words of Waldacero, mga kababayan, yung magtipid, party, with all the production na parang asap, as usual. Oh, alam niyo naman ito party-party nila. Gastos dito, gastos doon, waldas dito. With all the, ang sarap ng buhay mga kababayan, tuwang-tuwa sila. Clapping of So yun, party-party. Magkano naman kaya ang gastos? Malala ko tuloy yung SONA. Magkano ang gastos sa SONA? I think 20 million ba yun? Isang kainan lang, ubos ang 20 million. Ganon sila kagalanti ngayon sa gobyerno. Oh, speaking sa mga nasalanta ng bagyo, yung walang bahay. Dito sa Mindanao, bibihirang madaanan ng bagyo. Lalo na Bukidnon. Kaya lang sa Bukidnon, nandyan yung mga katutubo, kawawa ang ilang mga bahay. May nabalitaan ako na isang pamilya, nanay at tatay, yung 4 niyang mga anak na nag-asawa na lahat, nakatira pa rin doon sa maliit na bahay ng magulang. So, 5 pamilya na sa isang maliit na bahay. Sabi ko, grabe. Kawawa. Last year, may ganyan na naman tayong natulungan. Ganon din, maliit na bahay, 5 pamilya. So, napatayuan na natin ng bahay. So, kanya-kanyang bahay na. So, ngayon, nagpadala na po tayo ng yero para sa pamilya na yon, yung 5 pamilya, makapatayo ng bahay yung kanyang 4 na anak na nakikitira lang sa... Kasi ang buhay sa bundok, isang kahig, isang tuka, ang focus lang nila is makahanap ng pera para makakain. Ang trabaho nila doon, inadlawan, yung maging labor. Ang isang araw nilang sweldo is 200 pesos per day. Ganyan po, kababa ang kanilang kita. Kung ilang anak. So hanggang pagkain lang talaga ang kanilang kinikita. Wala silang extra money para maraming kahoy doon sa bundok, Bukidnon. Libre ng kahoy. Lang, wala silang ibili ng yero, wala silang ibili ng pako. So, salamat po sa inyong panonood sa ating channel. Yung mga income natin is, yun, tinutulong natin sa mga kapuspalad, lalo na itong Talaan-Dig Tribe. I think last week, nagpadala tayo ng 148 ng yero. So, ilang bahay yun? Mga 14 na bahay. Kasi 10 yero sa isang 10 yero sa isang bahay. Padala tayo ng pako. So with that, makapatayo na kasi magkuha lang ng kahoy sa bundok. Sila na ang magkarpintero. Yung salog nila o flooring may kawayan. Yung dingding nila may kawayan. O di, bahay na yun. So, magkano lang nagastos natin sa isang siguro, hindi abot ng mga 5,000 pesos lang sa isang bahay. Pako at yero. Kakaroon na ng bahay. So, dito, party-party ng Malacanang, millions, ilang bahay na sana yun. Merong pabahay program ng gobyerno, kailang sa mga syudad man lang. Tapos condominium pang ipapatayo. Tapos may monthly silang binabayaran, I think 4,000. So, wala rin. So,
Ngayong Pasko, alalahanin natin na ang diwa ng Pasko is pagmamahal. For God so loved the world, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pag-ibig ng Diyos, mahal niya tayo. Pinadala niya ang kanyang bugtong anak para mamatay sa krus para mapatawad ang ating kasalanan. Nabuhay muli ang Panginoong Hesus at ngayon nasa trono sa langit. So, gawin lang natin is maniwala doon sa Ebanghelyo o Good News ng Panginoon. ABC na naman. I-review ko lang. A. Accept that you are a sinner. B. Believe. Maniwala lang sa diwa ng Pasko, mensahe ng Pasko, kapatawaran ng ating kasalanan. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa pagpatawad sa kasalanan. And C. Commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Kung ginawa po natin yun na, nasa atin ang Christmas spirit. Merry Christmas sa ating lahat.